Sa ngayon, presumed innocent pa rin daw si Duterte hanggat walang hatol ang ICC sa kanyang kaso. Ito mga kababayan, napakagandang balita po nito para po sa ating former President Duterte. Sana magtuloy-tuloy po ito, no? Kasi sabi po dito sa balita, pumayag na ang ICC na wag dumalo si ex-President Duterte sa confirmation hearing, no? Dahil kaya ito sa pagdeklara ng ating Vice Presidente. Kaya bago po natin ipagpatuloy ito mga kababayan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. At ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Pinagbigyan ng ICC pre-trial chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag dumalo sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano naging basehan ng desisyon ng pre-trial chamber? Jiggy, sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, itutuloy pa rin ang confirmation of charges hearing kahit na wala si Duterte matapos itong hilingin ng kanyang kampo at mag-waive ang dating Pangulo ng karapatan na dumalo. Ibig sabihin nito, hindi na dadalo si Duterte sa pagdinig at irerepresenta lamang siya ng kanyang abogado. Nilinaw naman ng ICC na wala itong kinalaman sa kalusugan ng dating Pangulo. Giniita rin naman na ng hukom na fit to stand trial si Duterte. Pero sige, kapag na-confirm na ang charges at umusad na nga ito sa aktual na paglilitis, required na ang presensya ni Duterte. Sana mga kababayan, pauwiin na lamang ng Pilipinas itong ating Pangulong, ating former President Duterte. No, kung magkataon man mga kababayan na payagan na makauwian dito, talagang uuwi din ako sa Davao. Sa ngayon, presumed innocent pa rin daw si Duterte hanggat walang hatol ang ICC sa kanyang kaso. Pero bago nito, umalma ang Office of the Prosecution sa apela ni Duterte. Nila walang sapat na dahilan si Duterte para hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing na gugulong na simula sa Lunes. Gate ng prosecution, may kapasidad naman si Duterte na dumalo sa mga pagdinig available at fit daw ang dating Pangulo. Dagdag pa nila, wala raw karapatan si Duterte na magdesisyon ng ganito. Binigyan din ng prosecution na physically at mentally fit si Duterte para personal na dumalo sa pagdinig. Wala rin daw kabuluhan ang reklamo ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya. Jiggy? At Camille, ano reaksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pahayag ng prosekusyon? Jiggy, giit ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, karapatan ni Duterte na magsumite ng waiver kaya ginawa niya ito. Pinapakita lang daw ng prosecution na naiinis sila at naniniwalang hindi dapat si Duterte ang kumokontrol ng naratibo. Kailanman ay di raw kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanya. Wala rin daw rason para sisihin si Duterte. Ang mga hukom na raw ang magdedesisyon nga kung pahaharapin ba nila ang dating Pangulo sa pagdinig. Jiggy? At anong plano ng mga drug war victims sa susunod na linggo? Jiggy, naglatag ng mga aktibidad ang ilang human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng war on drugs na personal na manonood ng confirmation of charges sa The Hague. Sa susunod na linggo, magkakaroon daw sila ng rally at press conference sa The Hague. Magkakaroon din ng programa dito sa Pilipinas ang iba pang pamilya ng mga biktima para sabay-sabay na panoorin itong pagdinig. Magkakaroon din sila ng maikling programa. Ilang araw nga bago ang confirmation of charges hearing, may 5 panibagong urn na mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilaga kanina sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery. Pinangunahan ito ni Father Flavie Villanueva kasama ang miyembro ng mga pamilyang namatayan noon drug war. Ayon kay Father Flavie, nangungulila man sila ay nagpapasalamat daw sila na kahit papaano ay umuusad na ang pagkamit nila ng hustisya. Pakinggan natin ang pahayag ni Father Flavie. Hindi kami tatahimik. Kasama po ng program paghilom ang mga pamilya na hindi tatahimik. Pag paghilom ang pinag-usapan, ito ay may kasamang katarungan. Yung mga pari, mga kababayan, talagang iba-iba po sila ng pananaw. Kasi may mga pari na gusto po yung pamamalakad ng ating former President Duterte at meron man pong katulad po ni Father na talagang ayaw din po sa ating former President Duterte. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po yung balita mga kababayan patungkol po dito sa ating former President Duterte. At ito, pakinggan po natin mga kababayan. Nagulat di umano itong Liberal Party na nagdeklara ng pagtakbo bilang presidente. Itong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin ang pahayag po dito.
Ikinagulat ng Liberal Party ang maagang pag-anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gabok. Anong tingin ng Liberal Party sa deklarasyon ni VP Sara? Well, Jiggy, walang nagulat doon sa deklarasyon na siya ay tatakbo maging sa Duterte opposition, sa traditional opposition, kung tawagan mo yung mga dilawan at mga pinklawan, o doon sa administrasyon. Ang kinagulat, if at all, ng traditional opposition ay yung timing kung bakit nung isang araw lamang napapasyanan ng Vice Presidente na magdeklara ng maaga ng kanyang kandidatura sa 2028. Ang kausap po natin dyan ay si Liberal Party President Erin Tanyada, dating congressman din ng Quezon. Ngayon, ang ginawa kasi ni Tanyada, kinanto niya ang isyong yan doon sa issue ng impeachment. By implication being na maaring ang desisyon ni Sara Duterte na tumakbo mag-announce ang kanyang kandidatura ay may kinalaman doon sa impeachment proceedings that have been filed against her. So ito po ang sinabi ni LP President Erin Tanyada. Malaki talagang epekto yung pagdeklara niya ng maaga, no? Kasi meron ng ibang mga congressman ngayon na dadalawang isip na kung pipirma pa ba sila sa impeachment. Kaya nga sabi po ni Representative District 3 Iloilo, si Loren Defensor, sabi niya na wala pang 105 votes. Yun kasi yung magic number, mga kababayan, para ma-impeach ang ating Vice Presidente. Wala pa nga daw po, hindi pa umabot. Kaya napakalaking epekto nung maaga niyang pagdeklara. It is a right to run for the position, and she should welcome whatever impeachment proceedings that there will be, because it is an opportunity. Kung talagang may pakita niya, wala siyang ginawang masama, wala siyang pinirmahan o may anomalya man sa term niya bilang Vice President, then it might even make her stronger. At Bok, may shortlist na ba oposisyon na posibleng ipantapat kay VP Sara? Well, as far as a shortlist is concerned, wala pang formal. Pero sabi ni dating Congressman at LP President Erin Tanyada, ay ang pinakaangat ngayon sa kanilang grupo ay si Risa Ontiveros at Bam Aquino. Yung dalawang yun daw ay handa kung sakaling sila'y tawagin ng partido o ng alyansa para humarap sa 2028. So wala pang outright proclamation that they are running, but they are ready to run if at all. May dalawa pang nasa sidelines na iniintay pa at I suppose pakiramdaman. Ito yung kaso ni Naga City Mayor Lenny Robredo at ni Senador Kiko Pangilinan, yung magkatandem noong 2022. No word from them as far as the LP is concerned kung sila tatakbo, kasi so far that is not yet being formally discussed. Pero yun, pakiramdaman pa sila sa hanin na yun. So kailangan pa nilang, ang sabi ni Tanyada, kailangan pa nilang bumalakas ang proseso ng pamimili kung sino ang ihaharap ng traditional na oposisyon sa 2028. Ito po ang pahayag ni Erin Tanyada. Looking at 2028, ang importante para sa hanay ng opposition namin, sa bakod namin, kailangan magpalakas ng organisasyon sa ground. Yes, sir. That is important. At kung magkakaroon ng three-way fight, in the 2028 elections, depending on who the candidate is, it might still be favorable for our side of the fence. At bukas ay magkikita sina PBBM at Mayor Lenny, at hindi maiwasan ng publiko na isipin yung tinatawag na Unipink. Ay open ba ang Liberal Party dito sa Unipink na ito? That's interesting. We asked that specifically of LP President Erin Tanyada at mas interesting ang kanyang sagot. No comment. Ayaw pa niyang sagutin yung tanong na yun, which by itself already speaks volumes. Ang sabi ni dating Congressman Erin Tanyada, they will cross the bridge when they get there. So wala pang desisyon, but the fact that it has not been ruled out already speaks volumes about the possibilities. Ngayon, we were talking as well to other people. For example, si political science professor Julio Tihanki. Ang sabi ni July Tihanki, it makes political sense and electoral sense for the opposition to tie up
and to tie in with another major group, like for example, possibly the administration. Pero meron niyang cost-benefit eh. Maring magka-benepisyo sila na magkaroon ng karagdagang makinarya at karagdagang resources, pero maaari namang magkaroon ng malaking political cost yan doon sa mga fundamental values na supposedly sinusulong ng opposition. So doon magkakaroon ng pagtatalo doon sa loob ng opposition kung hanggang saan sila papayag na kumompromiso para lang manalo sa 2028. Sige. At Bok, kung napaaga ng gusto itong pagde-declare ni VP Sara ng kanyang paglaban sa 2028 at magdedeklara pa sa 2027 yung oposisyon, ano sa tingin ng Liberal Party ito? Hindi ba ito late o anong nakikita nilang senaryo dito? Well, what we understand from Senator Risa Ontiveros is their decisions are not based, or the decisions of the opposition are not based on the decisions being made by the other candidates, particularly VP Sara Duterte. So at least that's the official line. However, you also have to bear in mind na isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit hindi ganun kalakas yung kampanya ni VP Leni nung nakaraang presidential election dahil sa medyo matagal na pagdidesisyon sa bahagi ni VP Leni na siya'y tatakbo. And that may have cost her, a lot of time in the campaign and a lot of commitments from people who failed to see her commitment to running for a particular office. So, yun ang kailangan nilang timbangin ngayon. Ang sabi nga ni Tanyada, yes, they will probably make a decision before the end of the year, possibly third or fourth quarter of 2026, and possibly an announcement in 2027 first quarter. Pero whether that will speed up or not will also depend on a lot of other factors that are still being figured out. So ayan mga kababayan, narinig natin itong balitang ito at ang aabangan na lamang po din natin dito ay kung sino po yung magiging katandem po nitong si Vice President Sara Duterte. No, kasi sabi din ni Robin Padilla ay kung siya daw ang sasabihan ng ng ating former President Duterte na itandem kay Vice Presidente, tatakbo daw po siya. No? Ano po ang masasabi nyo dito mga kababayan? Comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.